Welcome sa Usapang Agri-Negosyo. Mga ka-asenso, ito po ang ikalawang araw mula nung manganak ang aming inahin at ito din po ang unang araw na nagbigay po kami ng lactating feeds. Dahil sa unang araw, hindi po kami nagpakain ng lactating feeds at Premoxil powder lang po ang aming ibinigay sa maghapon para maiwasan po na magkaroon ng milk fever ang ating inahin. Talakayin po natin dito yan at kung hindi po available ang Premoxil, pwede po ang Doximol. Agri-negosyo, Agri-asidso. This video is presented by Battlecock Livestock Products. Subok na at mabisa ang produkto dahil ang sangkap laging may dagdag sa presyong abot kaya. Sa video po na ito mga ka-asenso, ibahagi ko po sa inyo ang aming ginawa sa aming alagang inahing baboy na bagong panganak sa ikalawang araw. Ito po sa ikalawang araw, nagbigay po kami ng isang sachet ng Premoxil powder ulit sa umaga. At ganun din po sa hapon, isang sachet din po ng Premoxil powder. At 1 kilo lang po ng lactating feeds ang aming ipinakain sa loob po ng isang araw. Sa umaga po, 400 grams po yung lactating feeds na ibinigay namin. Sa tanghali, 300 grams at sa hapon naman po ay 300 grams din po ng lactating feeds ang aming ibinigay. Total po yan ng 1 kilo sa loob ng isang araw. Ayan po ang unang araw na kumain ng lactating feeds ang aming inahin. Bali, ikalawang araw po yan dahil yung first 24 hours hindi po kami nagpakain sa aming inahin na ito dahil para maiwasan po ang milk fever. Kaya sa unang araw o 24 hours mula po manganak, ang binigay lang namin ay isang sachet ng Premoxil sa umaga at isang sachet din ng Premoxil sa hapon. Total po yan ng 2 sachet ng Premoxil powder sa loob po na isang araw. Ganon din po sa day 2. May dagdag lang po doon dahil sa ikalawang araw, nagbigay na po kami ng 1 kilo na lactating feeds. Hinati po namin yan sa 3 pakain, sa umaga, sa tanghali at sa hapon. At kung hindi naman po available sa inyo ang Premoxil powder, pwede po tayo magbigay ng Doximol water soluble powder sa ating alagang inahin. Bakit po ba nagbibigay ng Premoxil powder or Doximol powder sa inahin na bagong panganak? Para maiwasan po natin na magkaroon ng milk fever yung inahin at maiwasan po natin na maninigas o mamamaga ang kanyang suso dahil nga po ang biik na kanyang ipinanganak ay hindi pa po ito gaanong dumidede at maiwasan din po ang infection. Sa mga beginners na magtatanong kung ilang beses po tayo magbigay ng Doximol o Premoxil powder sa ating alagang inahin na bagong panganak, sa unang araw po na panganak nito, magbigay po tayo ng 2 sachet, isa sa umaga, isa sa hapon. Ganon din po sa ikalawang araw at sa ikatlong araw. Pag sa tingin po natin na nangihina pa rin yung ating inahin, magbigay po tayo hanggang sa ikalimang araw. Ayan po ang aming program na pagbibigay ng Premoxil powder or Doximol water soluble powder. Kung alin lang po ang available dyan sa dalawa, pwede po ninyong gamitin. Ito po ang kagandahan ng nagbibigay po tayo ng Premoxil or Doximol powder sa ating inahin dahil naiiwasan nga po natin na magkaroon ng milk fever ang ating inahin. At kitang-kita naman po sa mga biik na masisigla po sila dahil kapag ang ating inahin magkaroon po yan ng lagnat, maapektuhan din po ang mga biik. Ito po ay ikalawang araw na po ng biik na ito pero masisigla po sila. Hindi pa po namin sila kinukulong dyan kapag nagpapakain kami sa kanilang nanay dahil hindi pa po sila nakikisalo. Pero sa edad nila na 5 days or 1 week ay ikukulong po namin yan dito sa kabila kapag magbibigay po kami ng pagkain sa inahin dahil makikisalo nga po sila. So bawal po sila kumain ng lactating feeds. Sa mga beginners po na katulad namin, abangan nyo po at i-update ko po kayo everyday hanggang sa weaning o hanggang sa pagwalay ng biik po na ito. At ang ginawa po pala namin sa biik na ito, nung araw ng kapanganakan ay tinanggalan na po agad namin ng ngipin at pinutol na din po namin ang kanilang buntot. Dahil nga po ang buntot kapag hindi po natin putulan, once na lumaki na po sila, kapag nagpapakain po tayo, hampas sila ng hampas ng buntot nila, matatamaan tayo ng mga dumi na nakasabit doon sa kanilang buntot.
pero wala naman pong connection yan sa kanilang kalusugan kung puputulin natin or hindi. Ito po, after namin pakainin yung aming inahin, ayan yung mga biik masisigla at malulusog na dumidede sa kanilang nanay. Abangan nyo po sa mga susunod na araw yung mga proseso na pagbibigay po namin ng gamot at vitamins dito sa aming alagang biik. At ito pa lang po ang kauna-unahan namin pag-alaga ng inahin, pero ang akin pong ibinabahagi sa inyo, yan po ang aking mga natutunan sa aking mga kaibigan at sa mga seminar na aking na-attenan po. Sa mga expert dyan na makapanood po ng video na ito, open po na mag-iwan po kayo ng inyong opinion sa comment section para po na makatulong din po sa katulad namin na mga newbie o beginners. Maraming salamat po sa patuloy at palagi ninyong panunood ng aking mga video.